Magandang araw po sa inyong lahat. Usapang negosyo muna tayo. Alam nyo sa totoo lang, hindi talaga madali ang pagninegosyo. Kahit pa sabihin natin na may mentor ka na gumagabay sa'yo, meron pa rin try and error dyan na mangyayari. Kailangan mo talagang maintindihan kung gusto mo talagang mapabilang doon sa 1% na nagtatagumpay sa pagninegosyo. Dapat prepared ka mentally, emotionally, at physically sa negosyo. Kasi bilang isang negosyante, di talaga madali. Base sa naging karanasan ko, sobrang hirap talaga. Masasabi kong wala talagang shortcut sa pagninegosyo. Maraming nagsasabi na, madali lang magnegosyo. Hindi po totoo yan. Yung tipong magnegosyo ka ngayon, 1 year after, mayaman ka na. After 2 years, may bahay ka na. After 3 years, may sasakyan ka na. Siguro nangyayari ito sa mga iilang tao, kumbaga nagiging imposible sa kanila yon. Pero hindi ibig sabihin na palagi itong nangyayari. Bakit ko ba nasabi ito? Dahil ang kabiguan ay parte talaga siya sa tagumpay. Yun talaga ang process niya. Failure is the part of business. Parte talaga siya ng negosyo. Hindi talaga maiiwasan ang failure sa negosyo. Pag nag-negosyo ka, sometimes ang una mong failure mo o ang unang experience mo ay yung nagbinta ka na walang bumibili sa produkto mo. Nilalangaw. Inalok mo sa mga mahal mo sa buhay, tinanggihan ka pa. Inalok mo sa mga kaibigan mo, tinanggihan ka rin. Inalok mo sa ibang tao, ayaw nila ng produkto mo. Kaya darating ka pa sa punto na ikaw na lang talaga ang naniniwara sa produkto mo. Talagang mangyayari ang ganitong senaryo. Hanggang umabot pa sa punto na matatanong mo na ang sarili mo kung tama pa ba ang ginagawa mo o ipagpapatuloy mo pa ba ang ginagawa mo. Mismo ikaw, duda ka na sa ginagawa mo at doon napapasok ang takot. Sasabihin mo sa sarili mo kung mukhang mali yata ito pinasok ko, hindi yata tama. Hindi naman yata totoo na kapag nagninegosyo ka, kikita ka o yayaman ka. Para sa akin, ang masasabi ko lang, huwag tayong sumuko. Patuloy lang natin gawin ang mga bagay na tingin natin magbibigay talaga ng magandang buhay sa atin. At marami nang nagpapatunay na naging matagumpay sa pagninegosyo. Kung mag-failure tayo, madapa, bangon lang ulit. Subok lang tayo ng subok. Magtiwala tayo sa mga nakapagpatunay na sa mundo ng pagninegosyo. Para sa akin kasi, ang pagninegosyo isang experience ito. Wala tayong magagawa, kailangan talaga nating maranasan ang prosesong ito. Kailangan nating makaranas ng pagkabigo, pagkadismaya. Yung tipong may taong magsasabi na itigil mo na yan. Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Wala nang kwenta ang ginagawa mo. Bumalik ka na lang sa pagtatrabaho. May mga taong ilumoral ka at magsasabing, alam mo, maganda ang buhay mo dati. Hindi ko alam kung bakit ka nagbibinta ng ganyan ngayon. Yan ang sasabihin sa atin ng ibang tao. Ito ang pinakamasakit. Kung sino pa yung pinakamalapit sa buhay, sila pa yung unang tatanggi. Sila pa yung unang magsasabi sa iyo na itigil mo na yan. Discouragement, rejections, inalok mo, tinatanggihan ka. Nagbinta ka, walang bumili. Yan yung mga bagay na lalong magpapatibay sa iyo bilang isang negosyante. Sasabihin ko sa iyo, tandaan natin, walang nabuong ginto na hindi dumaan sa matinding apoy. Kaya kailangan natin maintindihan na ngayon pa lang hindi po talaga madali ang magiging negosyante. Sa ayaw mo at sa gusto mo, darating pa dyan yung time na ikaw mismo magdududa ka na sa sarili mo. Kung tama pa ba o mali ang ginagawa mo. Na kailangan alam mo talaga kung bakit mo siya ginagawa. Kasi yun yung magiging gasolina mo. Yun yung tutulong sa'yo para tumuloy ka, para hindi ka mag-give up. Maaring yung una mong negosyo na napapasukin mo, hindi pa pabor sa'yo. Maaring yung pangalawang negosyo na papasukin mo, hindi pa rin ito papabor sa'yo. Maaring yung pangatlong negosyo na papasukin mo, hindi pa rin ito papabor sa'yo. Pero magtiwala lang tayo sa proseso. Huwag matakot sumubok at sumubok. Meron din dyan negosyo na tatama at papabor din sa atin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat.